A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggan kitang sasambahin. Parang alon sa dagat, parang alon sa dagat, walang humpay, nasasambahin, pupurihin, luluwat hatid. Walang hanggan kita. Isang beses na lang po. Sa pagbukang liwayway everywhere. Sa pagbukang liwayway. I wanna hear you sing this morning. Nang wala. Ring it, Willie. Play the sack, Eric. And let the anointing touch the barrels. A prayer garden this morning. Pakitaas po ng mataas sa mga kamay. Sambahin natin ang ating Diyos. Walang hanggang kitang pupurihin. Parang alon sa dagat, sasambahin, purihin, luluwal, hatiin, walang hanggan kita. Pakisabi po, mamahalin. Pinakamalakas na palakpak. Pakiabot muna ang kamay sa katabi. Magandang umaga po. Pakingitihan niya yung katabi. Yung pinakamagandang ngiti niyo. Pakisabi, magandang umaga. Sino po gustong makatapos ng kanyang takbuhin sa paglilingkod sa Diyos? Magsabi ng amen. Gusto natin pagharap natin sa Panginoon, natapos natin yung ating assignment. But along the way, even heroes of faith, maging mga kinikilala nating mga lingkod ng Diyos sa Bible, kagaya ni David, ni Elijah, kagaya nila Jeremiah, Apostol Pablo, nakakaramdam din po sila ng pagod. But along the way, ang maganda po sa banal na kasulatan, ang Diyos po ay nangako na bibigyan daw po niya tayo ng kalakasan. Ang aking maiksing mensahe ngayong umaga, pinamagatan ko pong finding renewal and strength in God. Pakisabi po, panibagong lakas. Yun po yung word na renewal sa Tagalog. Pakisabi po, panibagong sigla. Ayan. Isaiah 40 verse 31, isang pangako po ng Panginoon. But those who hope in the Lord will renew their strength. Ayan. Ang context po niya ng mga Israelita ay nasa exile. Ang feeling nila sila'y defeated. Ang feeling po nila discouraged. Ang feeling po nila displaced. At sa panahon ngayon, nagtatanong sila, nasaan ang Diyos? At ang Diyos po ay nagbigay ng simpleng pangako. But those who hoped in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Kasi po, pagka may bagyo na ganyan, ang mga eagles pumapailan lang at sinasalubong ng malakas na hangin. Nawa, sa gitna ng mga bagyo sa buhay, papainan lang pa rin tayo at lilipad, magpapanibagong lakas. Kaya nga po, finding renewal and strength in God. Yung 2 Corinthians 4, napakaganda po nung chapter na yan, sapagkat 2 beses, sa verse 1, saka 16, binanggit yung salitang, pakisabi sa katabi mo, do not lose heart. Sa sarili mo, magandang sabihin, do not lose heart. Huwag kang masiraan ng loob.
Binanggit po yan sa verse 1. Binanggit din dito sa verse 16 yung salitang, do not lose heart. Minsan may mga pagkakataong parang hindi na natin kayang magpatuloy. Parang hindi na natin kayang humakbang. Pero sabi ni Pablo, we are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Therefore, we do not lose heart. Tapos sabi pa niya, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed. Pag sabi po, being renewed day by day. Ayun. So ngayong araw na to, pag-uusapan natin po yan. Wala pong narito, regardless gaano ka katalino, kabata, ano man ang iyong tinapos. Minsan nararamdaman mo napapagod ka. Minsan hahapo. Minsan parang tuyo. Lahat po tayo nakaka-encounter niyan. Kaya natutuwa tayo na ang Panginoong Diyos, alam niya po yan eh. Kaya binasa natin kanina yung Isaiah 40:31. Sabi ng Panginoon, nangako siya na those who hope in the Lord will renew their strength. Sa lumang tipan po yan. Sa bagong tipan, ng Panginoong Yesus nangako din, sabi niya, Matthew 11:28, come to me all of you who are tired of carrying heavy load, and I will give you rest. Pakisabi po, rest. Panginoong Yesus po yan ha. Gusto ko lang idagdag yung Isaiah 41 verse 10. So do not fear, I am with you. Pakisabi po sa katabi mo, God is with you. You see, ang Panginoon po, pag nararamdaman niyang natatakot tayo, nalulugami, nangihina, nagbibigay ang Diyos ng pangako. Sana po ngayong umaga, kung kayo nakakaramdam ng panghihina, pagkahapo, sana may mga pangako ng Diyos na maalala kayo. Isa po ito sa nire-recommenda ko. Sabi ng Lord, I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. Sabi ng Lord, papalakasin kita at tutulungan kita. Natutuwa po ba kayo doon? Somebody say amen. Irirenew tayo ng Diyos, pero ang tanong natin, saan? Sabi ng salita ng Diyos, sa piling niya. Paano ko i-renew ng Diyos? Sa aking mga salita, makakasumpong ka ng panibagong lakas. Sabi ng Panginoon, sa mga pangako ko, makakasumpong ka ng lakas. So pag sinasabi po, kasi ang topic natin ay finding renewal, ang ibig sabihin ng renew sa Bible, it is a fresh infusion. Sa presence ng Diyos, habang nakaupo tayo, habang nakikinig ng salita, habang nananalangin, nag-i-infuse ang Diyos ng bagong kalakasan. Una, nire-renew ng Diyos yung ating passion. Pakisabi po, revive passion. Ang unang nangyayari, nire-revive ng Diyos yung ating alab. Yung nawala nating alab, pagmamahal, paglilingkod sa Diyos, binabalik ng Diyos. Yun po yung unang kahulugan ng salitang renew. Pangalawa, renewed faith in His promises. Kuminsan po, kahit may mga pangako ang Diyos, minsan po nangihina tayo. Naalala ko po, ang Panginoon nagbigay ng pangako kay Abraham, nabibigyan siya ng Diyos ng anak. Sabi ng Panginoon sa kanya, do not be afraid. I am your shield and I am your exceeding reward. That is Genesis chapter 15, 1-4 and 5. Sabi doon ng Panginoon, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. I am your shield and your exceeding reward. Sabi ng Panginoon, ako magre-reward sa iyo. Sumagot po si Abraham sa verse 3. Sabi niya, anong reward ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak sinong makikinabang ng lahat ng yan ng pagpapala? Sabi niya, isang alipin ko lang si Elisar ang makikinabang ng lahat ng ibibigay mo. Tingin po kayo kay pastor, bakit gano'n magsalita si Abraham? Dismayado si Abraham, frustrated po si Abraham, sapagkat matagal na siyang naghihintay, ang mga pangako ng Diyos di pa nangyayari. May ganun po ba kayong karanasan? Yung ibang umingiti, tumatango. Minsan kasi ang mabigat po, tingin kay pastor, yung pagitan ng pangako at fulfillment, yun po ang pinakamahirap na bahagi. Sabi ng Lord sa verse 5, ang ginawa ng Diyos para ma-encourage siya, nagbigay ang Diyos ng pangako. Sabi niya, tingnan mo yung mga bituin sa langit, ganyang karami ang magiging anak mo. Hindi po madali yun. Wala kang anak, ang asawa mo baog, eto ngayon ng Diyos nangangako sa'yo. This is the second time na inulit ng Diyos yung kanyang pangako. Bakit inulit ng Diyos? Para ma-revive yung faith ni Abraham. Nung marinig ni Abraham, uli yung pangako ng Diyos, verse 6. Abraham, dito hindi pa Abraham ang pangalan, Abram pa lang eh. Pakisabi po, believe the Lord and credited it
to him as righteousness. Bakit lumakas uli ang pananampalataya ni Abraham? Sapagkat may pangako. Ako po si Pastor Joey, 40 taon na ako mahigit na pastor. Matagal na rin akong nakinig sa mga preaching ni Brother Eddie. Ang isa po sa mga natutuhan ko sa kanya, pag may pangangailangan ka sa Diyos, ang unang gagawin mo, hanapin mo sa salita ng Diyos kung saan ipinangako ng Diyos ang pangangailangan mo. Sapagkat mahirap hingin sa Diyos ang isang bagay na hindi niya ipinangako. Pag nakita ko na yung pangako ng kagalingan, Panginoon, sabi mo kung sasambahin ka namin, paglilingkuran, ialis mo ang sakit at karamdaman. Panginoon, ialis mo ang sakit at karamdaman. Pangako mo yun eh. Exodus 15:26, Panginoon, sinabi mo, you are the God that healeth thee. Panginoon, I simply and I humbly ask you, Lord, release healing upon my body sapagkat ikaw ang Diyos. And through the years, may isang pangako po na nasa puso ko bilang ama. Gusto ko pong ma-supply ang pangangailangan ng aking mga anak. Philippians 4:19, and my God shall supply all my needs according to His riches and glories in Christ Jesus. Mula po nung maglingkod ako hanggang ngayon, lahat ng kinain namin, lahat ng binao ng mga anak ko, lahat ng tuition nila, lahat po ng yun mula sa Philippians 4:19. Ang Diyos na aking pinaglingkuran, kailanman hindi po ako pinagkulang sapagkat tapat siya sa kanyang pangako. Pakitaas nga po ang mga kamay at sabihin nating tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Importante po yun, baba na natin yung ating kamay eh. Kasi pinag-uusapan natin yung renewal eh. Nag-i-infuse ang Diyos sa atin ng bagong lakas sa pamamagitan ng kanyang mga pangako. Pangatlo, pag sinabi po natin renewal sa konteksto ng Bible, ang renewal po, nire-restore ng Diyos yung ating hope. Minsan naduduhagi tayo, parang wala na tayong pag-asa. Yun po ang dahilan ba tayo nag-aaral ng salita ng Diyos dito. Ang pinag-aaralan natin dito ay hindi mga kaisipan ng tao. Pakisabi po, salita ng Diyos. Yun po ang nagbibigay ng pag-asa sa atin eh. Sometimes, along the way, pag pumunta kayo sa service, lugmok po tayo, lugami eh. Pero pag gumalaw ng banal na espiritu, nagsisimula tayong lumakas. Ano ang palatandaan na na-renew ka? Number 1, when God renews your strength, you will soar. Pakisabi po, you will soar. Muli kang papailan lang. Muling lalakas ang iyong pananampalataya. Yung mga taong marirenew, muli silang mangangarap, abutin ang kanilang mga pangarap. Somebody say amen. Pangalawa, muli kang tatakbo. Marami po akong kilala, dumating yung panahon, gusto nilang takbuhan yung kanilang calling. Napagod na sila eh. Pero kagaya ni Elijah, sabi ng Lord, you go back to your calling. Ilan po ang nakaupo rito? Pwede po kayong kausapin. Baka ang balak mo, ito nang huli, attend mo rito eh. At sabi mo, pagkatapos nito, malayo na ako. Who knows, may pumunta rito o nakikinig ngayon na ang balak mo talaga, kalimutan mo na yung paglilingkod sa Diyos kasi masyado ka nang naduhagi. Who knows? But today, I believe with all of my heart, pag gumalaw po ang Espiritu ng Diyos, marirestore yung desire natin na maglingkod. And that is my faith. Pakisabi po, Amen. You will walk again in daily obedience. Tingin po kayo kay Pastor Joey. Alam niyo, iba-iba po ang dumadating sa finish line. May mga dumadating doon ay ika-ika na. May mga dumadating sa finish line pagkapang sa inyong paglilingkod sa Diyos. Paano po gusto ninyong dumating sa finish line? Gusto niyo po bang tumatakbo pa rin ng masaya? But along the way, kagaya tayo ng ating cellphone, nawawala po yung charge. Kahit pinakamahal na cellphone, pag hindi po na i-recharge, hindi nyo magagamit. May kausap po ba ako ngayong umaga? Ito po yung essence ng mensaheng ito. I would like to challenge you na ngayong umaga, ma-desire ninyo na mapuno kayo ng alabuli ng paglilingkod. Ang tanong kasi, what causes us to lose heart? Bakit tayo nalulugami, Pastor? Bakit tayo nalulupaypay? Naglagay po ako ng ilang practical at biblical. Number 1, delay and waiting too long. May mga prayer tayo, hinihiling sa Panginoon ng tagal na. Hindi nasagot. Yung long seasons of unanswered prayer and waiting, naghihintay ka ng breakthrough. Hindi dumadating na discourage ka. Ilan ang nakaupo rito na matagal na kayo naghihintay?
Parang napapagod na kayo. Dadating pa kaya? I pray today sa mga naghihintay sa sagot ng Panginoon. I pray na bibigyan kayo ng Lord ng bagong kalakasan ngayong araw na to. May the Lord grant you new strength habang naghihintay kayo. Ako po ay 9 na taon na nag-pray bago na born again ang aking mga kapatid. 9 long years. Nag-service po ako dun sa funeral service. Yung namatay, Christian. At ako po yung nag-share. Alam niyo ho, 25 to 28 years niyang ipinagpipray yung mga kaibigan niya na tumanggap sa Panginoon. Alam niyo kung kailan tumanggap? Nung araw ng kanyang libing, yung mga kamag-anak niya at kaibigan niya umattend ng service, nakapakinig ng salita ng Diyos. Huwag po tayong mag-give up. Ang ating mga panalangin, pinapakinggan ng Diyos yan. May takdang panahon lang po siya para niya sagutin. Naku, mahina po ang palakpak niyo. Pangalawa, what causes us to lose heart? Affliction, sufferings, and trials. Minsan marami mga pagsubok eh. Hindi naman pinangako ng Bible na ang maging Kristiyano walang pagsubok eh. Sabi ng John 16:33, in this world you will have trouble. Sa ibang salin, tribulations. Minsan yung matagal na battle natin sa sakit at karamdaman, prolonged hardships, illness, loss, opposition can make us feel abandoned and hopeless. Lumapit sa akin yung isang kapatiran mga a month ago. Sabi ko, ano pong pagpipray natin? Pwede po ba muna ako magkwento? Sabi ko, sige po, sige po. Sabi niya, Pastor Ray, nag-aalaga ako ng isang bedridden mother. Ang nanay ko bedridden, sa akin nakatira. Yung mga kapatid ko, Pastor, ako din ang sumusuporta. Ngayon, nagpa-check up ako. Ang findings ng doktor, may cancer ako, Pastor. Nagsimula na siyang umiyak. Binuhos niya na yung emosyon niya. And we started to pray. Ilan po ang nakaupo rito? Tumagas ang inyong lakas sapagkat naging sunod-sunod ang inyong problema. Nagsunod-sunod ang pagkakaroon ng karamdaman. Pagkalugi ng hanap buhay. Minsan maganda lang yung bag natin eh. Hindi nakikita ng maraming tao yung lungkot natin. May kausap po ba ako? Maganda lang yung bihis natin. Walang nakapansin. Ilan nga ba yung mga grieving father and mother dito? Ilang mga ina ang nakaupo rito sapagkat naninimdim, sapagkat hindi nila naintindihan ng inyong mga anak ang inyong mga sakripisyo. Tumatagas din po doon yung ating lakas. Nagsisimula tayong manghina. Because along the way, naharamdaman natin, nabibigatan na tayo. Noong nagpapalaki kami ng mga anak, paglabahin niyo ako, pagplansyahin niyo ako, matatapos kasi yun eh. Yung alaga ng anak, wala pong katapusan. Mula umaga hanggang hating gabi. At maabalidad ang mga nanay. Sana marinig po ako ng henerasyon na ito. Ang inyong mga magulang, sana mapahalagahan nyo sila. Pakipalakpakan nga po natin ang Panginoon para sa bagay na yan. Pangatlo ho, bibilisan ko na lang para di mabagal. Injustice and evil seem to prevail. Pag nakakaranas tayo ng injustice, pag minsan makikita natin yung masama, siya pang matagumpay, oo, parang sila pa. Minsan naduduhagi tayo. Kaya sabi ng Bible, Psalm 37, do not fret because of evildoers. Sometimes parang ang tingin natin hindi fair ang buhay. Kagaya ni Joseph. Si Joseph po ang buhay ni Joseph nagsimula with a vision. Mapupromote siya, ganyan, lumuhod ang bituin ng mga araw. But what happened next was the opposite of the vision. Nabenta siya sa Egypt. Lahat ng dinaanan niya opposite ng vision. Naging mabuti naman siya doon. Naging mabuting katiwala ni Potiphar. Dahil gwapo, makisig, nakursunadahan ng asawa ni Mrs. Potiphar. Nung ayaw niya, sabi niya, hindi ko kayang gawin yan. Hindi ko kayang gawin yung ganyang kasalanan sa harap ng Diyos. Ay pinaratangan ng rape. Pinakulong siya. Andun siya. Nakulong ng ilang panahon. Parang hindi fair ang buhay, ano? Kung may isang taong dapat bitter, si Joseph, may kausap po ba ako? Are you there? Pero si Joseph hindi naging bitter. Nanatili siyang nagtitiwala sa Panginoon. In due time, dumating po yung justice na naginip yung Pharaoh, walang makapag-interpret, siya lang. At nung ma-interpret niya, doon nangyari ang promotion, siya ang naging gobernador ng Egypt in due time. Pakipalapakan natin ang Panginoon. Di po ba?
Saan pa tumatagas yung ating lakas? Pang-apat, guilt, sin, and condemnation. Kung may mga kasalanan tayong ginagawa, natural, manghihina ka. Kung may mga kasalanan tayong unresolved, yes, mawawala yung kumpiyansa mong manalangin, sumamba. Why? Yun ang mga bagay na nagnanakaw ng ating lakas eh. Sa healing line, one time, may naka-wheelchair. Sumenya siya, sabi niya, bago niyo po ako ipag-pray. Sige po, may sasabihin ako, Pastor. Matagal na po ako may sakit. Binubulong niya lang, ayaw niyang may makarinig. Siguro dahil sa kasalanan ginawa ko. Yung pong asawa ng best friend ko, sinipingan ko isang araw at walang nakakaalam. Bulat po nun, yung bigat ng guilt, yun po ang pasampasan ko. Gusto ko lang pong sabihin, may makaalam, Pastor. Sabi ko, kapatid, alam ng Diyos yun. Alam ko po. Pero gusto ko pong magpipray kayo sa akin. Gusto kong malaman nyo. He was sick for many years because of guilt and sin. At nilid ko po siya sa repentance. At kami nag-pray. Panlima, weariness and burnout. Minsan puro tayo trabaho. Kailangan magtrabaho, Pastor, hindi kami kakain. Tama po yun. Pero kailangan naglalanting kayo ng panahon sa inyong sarili, sa inyong kalusugan. Minsan yung lakas na ibinibigay mo sa paglilingkod, hindi napapalitan eh. Hindi nare-refill eh. Kaya mahalaga po ngayong umaga na ma-refill tayo ng Holy Spirit. Are you there? Kailangan nating ma-refill again and again. Kaya sabi ni Pablo, Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit. Present continuous po yun eh. Sometimes yung sobrang kapaguran natin ng isip, puso, kahit kaganda-ganda ng preaching, hindi ka natatouch. May kausap po ba ako? Kahit powerful ng worship, hindi mo magawang magtaas ng kamay. Pag tumingin ka naman, lahat nakataas ang kamay. Tanging ikaw lang. Kaya sabi ng Panginoon, lumapit kayong mga napapagal at nabibigatan. Hindi mo magawang magtaas ng kamay. Disappointment with people. Minsan nadi-disappoint tayo ng mga tao. Si Pablo, dumating yung panahon, sabi po, all who are in Asia turn away from me. Maging si Pablo na anointed, sumulat ng maraming epistles. Dumating ang panahon, disappointed siya. Sabi niya, wala man lang dumalaw sa akin. Wala man lang nagpunta. Regardless how spiritual we are, lahat po tayo napapagal. Minsan yung isang simpleng ngiti ng tao nag-encourage sa atin. Yung isang simpleng text, sometimes, nadi-disappoint tayo. Maski yung taong mahal na mahal natin, pinakamalapit sa atin. Last but not the least, bago tayo magpunta sa application, prolonged battle and warfare. Bakit napagal, Pastor? Bakit nanghina si Elijah? Papaalala ko po, 3 taon na siyang nakikibaka. Nag-iisa lang siya. 850 prophets, kalaban, isang propeta. For the last 3 years, nanghina na po si Elijah. Kaya pagdating sa chapter 19, na-drain na po siya mentally and physically and spiritually. Minsan yung mga atake ng kaaway sa pamilya, sa kabuhayan, sa paglilingkod natin, pwede ko po bang pataas ang inyong mga 2 kamay at magpipray po tayo sandali? Who knows? Your spiritual life, even your family is under attack today. Sabi ng Bible, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, rulers of the darkness in the air, wickedness in the high places. Sinasaway ko po ang anumang atake ng kaaway sa kanilang pamilya. Sinasaway ko in the name of Jesus. Sinasalansan ko ang anumang atake ng kaaway sa kanyang relasyon. Sinasalansan ko today and I pray to be lifted any attack of the enemy, even weariness, even unbelief, even doubt, even negative thoughts. I pray to be lifted in the name of Jesus of Nazareth. Sinasalansan ko rin ang anumang sakit at karamdaman na pinawala ng kaaway sa kanyang pamilya at sa kanyang sambahayan. And today I pray, hayaan mo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang bumalong sa kanya at mag-renew ng kanyang strength. Salamat sa panibagong lakas. Pakipalapakan nga po natin. Palakpak po ng may panibagong lakas ngayong umaga. Punta po tayo sa application.
Para naman sa pag-uwi nyo, may practical kayong pwedeng gawin mula sa salita ng Diyos. Number 1, biblical ways to be renewed. Ang importante po sa Panginoon ngayong umaga, kung gusto nyong ma-renew, maging honest ka. Renewal begins with truth. Hindi yung you deny, okay ka ba? Sabi mo, okay na okay ako, pero kahit mahina. Hindi po pwede na flat ang gulong nyo, i-deny mo. Sabi mo, ba't hindi umuusag? Flat eh. Sabi mo, okay lang yan. Tapos andar ka uli. Honest admission. We ignore, we deny. Church, hindi po yun makatutulong sa atin. God does not renew what we hide. Pati nga kasalanan hindi pwedeng patawarin ng Panginoon yung hindi mo sinasabing kasalanan Sabi ni David, Psalm 51:12, restore to me the joy of thy salvation. Prayer ni David po yun Psalm 51 verse 12. Nung sinabi niyang restore to me, ibig sabihin na wala. Grant me a willing spirit to sustain me. Magkaroon ka ng honest assessment. Nang hina ba ako? Napabayaan ko na yung Word of God? Prayer. Number 2, repentance and confession. Sa Acts 3:19, bago yung refreshing, may time muna ng repentance. Pastor, bakit? Ayun. Kasi hindi po dadalo yung grace, yung biyaya ng Diyos nang nandun yung kasalanan. We need to confess, Lord, yung mga kasalanang nagawa ko sa isip, sadya at hindi, patawarin mo ako ngayong umaga. Yun yata ang humigop ng aking lakas. When we confess our sins to God this morning, nun lang dadaloy. Kaya si David sa Psalm 51:3 and 4, bago niya sinabing restore to me the joy, kinunpas niya muna yung kasalanan niya. Psalm 51:3 and 4, sabi ni David, against thee only have I sinned. Panginoon, yung nagawa ko ay hindi mo nagustuhan. Verse 4, for I know my transgression and my sin is always, inaamin niya Bago niya sinabing restore, against you only have I sinned and done what is evil in your sight. Tapos sabi niya sa verse 7, cleanse me, wash me, and I'll be whiter than the snow. Wala pong renewal ng walang confession ng kasalanan. May kausap po ba ako ngayong umaga? Pangatlo, wait on the Lord. May mga pagkakataon na kagaya po ngayon, nagbigay kayo ng oras na maupo dyan, makinig ng salita ng Diyos. That is waiting upon the Lord. Habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, opportunity dyan para ka ma-renew. Are you there? Sa bawat araw na uupo ka sa harap ng Diyos, magbabasa ng salita ng Diyos, sasamba, that is waiting upon the Lord. May mga panahon po na hindi ako nananalangin. I just sit at the presence of God. I just seek His face. Ang tawag ko po doon ay spiritual stillness. Pinipilit kong tahimik lang sa harap ng Panginoon. Hinahayaan ko lang po siya. Pang-apat po, renewing the mind. Ang pinakamalaking balakid sa pagdaloy ng Diyos ay ang laman ng isip, laman ng puso. Pag hindi na-renew yung laman ng isip mo, lahat ng pinipreach, paggalaw ng Holy Spirit, ahadlangan mo yun. Your mind is a gatekeeper. It's either your mind welcome the move of the Spirit or the condition of your mind will block the move of the Spirit. Ang dami ko na pong nakausap. Sabi niya, umaattend po ako. Hindi niyo ako member. Narinig ko po kayo. May kinakasama po ako, hindi ko asawa. Gusto ko po siyang hiwalayan, pero sinasabi ng isip ko, hindi mo na magagawa, hindi mo magagawa. Sabi ko, yung sinasabi mo truth or lies? Ito yung truth. Binuksan ko yung Philippians 4:13. I can do all things. Binasa niya. Sabi ko, ulitin mo, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Ulitin mo. Inulit niya ng 7 beses para makalaya yung isip niya. Nung sinabi niya yun, sumigaw siya. Sabi niya, I can do all things. Nakita po kami after 2 months. Sabi niya, Pastor, natatandaan mo ako? Ako yung lumapit sa iyo? Sabi ko, oh yes. Sabi niya, nahiwalayan ko na po siya. Totoo po ang salita ng Diyos. Binigyan ako ng Panginoong Diyos ng lakas. Ang dami ko pong nakakausap. Hanggat di nagbabago yung laman ng isip, hindi makalaya. Sabi niya, God is always angry with me. Galit ang Diyos sa akin, hindi niya ako mapatatawad. Sabi ko, tumingin ka sa akin. Ano yan? Totoo bang hindi ka mapatatawad ng Diyos? Sabi ko, lies yan.
Sabi ko, condemnation yan eh. Sabi ng Panginoon, sa anumang kaparaan ng kalalapit, hindi kita itataboy. Sabi ng Bible, kaya kung umpisal mo ngayong kasalanan, ng Diyos ay matapat na patatawarin katuhugasan. Sometimes, ang tindi ng condemnation natin. Pastor, sakop ba ako ng dugo ni Jesus? Kasama ba ako sa tinubos niya? Ang dugong itinigis ng Panginoon ay para sa lahat ng makasalanan. Hanggang ngayon, ang dugong itinigis ni Jesus ay makapangyarihan at naghuhugas ng kasalanan ng lahat ng taong lumalapit. Iba-iba po ang lie sa isip ng tao eh. Sabi niya, nasa isip ko lagi akong takot. Negative, laging pangit ang mangyayari. Sabi ko sa kanya, yun naman ang isip mo, lies or truth. Sabi ko, lies yan. God has not given us the spirit of fear. Sabi ko, ang plano ng Diyos, Jeremiah 29:11, ay mabubuting bagay. Sino po ang naniniwalang mabubuting bagay ang plano ng Diyos sa iyo at sa pamilya nyo? Magsabi ng amen. Kailangan makalaya muna yung isip mo. You need to renew your mind. Sabi ng isa, God doesn't love me anymore. Sa dami ng problema niya. Nakilala ko siya mga 7 years ago eh. Ang daming problemang dinaanan ng bata. Kinuwento niya yung naging buhay niya malayo sa Panginoon. Sabi ko, lahat ng dinaanan mo na sakit at hirap, hindi parusa ng Diyos yun. Consequence yun ng mga ginawa mo. Hindi dahil galit ang Diyos sa'yo. Consequences yun ng mga mali mong desisyon. Sabi ko sa kanya, alam mo anak, nung lumayo ka sa Panginoon, hindi naman nagbago ang pagmamahal ng Diyos sa'yo eh. Mahal ka pa rin niya hanggang ngayon. Ang kailangan mo lang ay magbalik loob. Kailangan mo lang magpakumbaba. Who knows? May mga nakaupo sa service na ito ngayon. Yan ang kaisipan nyo. Sa Bible, si David, ang daming ginawang mali. Iniayos pa rin siya ng Diyos. I wanna hear namin. Pinatawad siya ng Diyos. Oh, don't tell me you are unfixable. The prodigal son, Pastor Joey. Alam natin lahat ng ginawa niya. Nung bumalik siya sa kanyang ama, tinanggap siya. Ang dami ko nung nasabi, I need to close. Magpipray po ako, taas po ang kamay saglit. Pakilagay niya po yung kanang kamay dito sa inyong ulo. I pray anumang lies na dala-dala nila ngayong umaga na nailagay ng kaaway. Kaya wala silang courage, manalangin at lumapit sa iyo. I pray that it would be lifted today. Anumang lies na itinanim ng kaaway, condemnation, guilt, deception, I pray to be lifted. And God, the Holy Spirit, palayain po sila ngayong umaga. Pakipalapakan po natin ang Panginoon. As I close, last but not the least, number 5, yield to the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ang agent ng renewal. Siya yung mag-renew ng isip natin, ng ating puso, ng ating lakas. Ang Holy Spirit po ang magkukonvict sa atin, pero siya din ang magpapalakas sa atin. Siya din ang magtatransform sa atin. May kausap po ako? Habang nakikinig kayo, kinonvict ka ng Holy Spirit. Pero siya din ang magko-comfort sa iyo pag pumunta ka sa altar ngayong umaga. Siya din ang magpapalakas sa iyo pag pumunta ka sa altar ngayong umaga. Siya din ang mag-i-empowered sa iyo ngayong umaga. Ang tanong ko, handa ka bang tumayo sa iyong kinaupuan upang tanggapin ang renewing strength na nanggagaling sa Holy Spirit? This is the day to be renewed. This is the day to be cleansed. This is the day. Lord, I pray today. Renew their strength. Bigyan niyo sila ng bagong lakas. But higit sa lahat, pakalinisin mo kami ng iyong mapulang dugo. Nakataas po ang ating kamay. Sumunod po kayo saglit sa panalangin ito. Panginoong Jesus, lumalapit po ako. Kayo po'y nag-anyaya. Ang sabi niyo, kung lalapit kami sa inyo, hindi niyo kami itataboy. At bibigyan mo kami ng bagong kalakasan. Lumalapit po ako. Inaamin ko ang lahat ng aking pagkukulang. Lahat ng aking kasalanang nagawa. Sa isip at sa salita. Hugasan niyo po ako ng iyong mapulang dugo.
Linisin mo po ako Linisin mo po ako sa anumang hibo ng kasalanan. sa mga ibog ng kasalanan. Palayain mo po akong ganap. Palayaan po ako At sa umagang ito, sa umaga. inaangking ko po ang press cleansing Ang fresh cleanse ng iyong dugo ng iyong sa aking isip, sa aking isip, sa aking pagkatao. sa aking Salamat po sa kalayaan. Salamat po sa kalayaan. At sa umagang ito, Sa umagang ito, inaangking ko po inaangkin ko po ang pagpapanibagong lakas. magpapanibagong Palalakasin niyo po ako, lakas, spiritual spiritual, at physical. physical. Grant me new strength. God the new Grant me new courage God the new courage. to live a life Live a life that is blessing, that is pleasing, that is God-honoring. that is Pakitaas po ang dalawang kamay. Pinagpapala ko po ang iyong mga anak. Nawa ang mensaheng iyon ay naging kalakasan ng bawat isa. Thank you for renewing our strength. Pagpalain mo ang kanilang tinapay at tubig, ang kanilang relasyon. Pagpalain mo even the works of their hands. And I bless them all today in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. And we say Amen. Magandang umaga po. I love you all. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.